So, magandang umaga muli, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po muli ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and sa mga Animal Spirits. And syempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, yan. And sa followers na rin po. Especially po sa FB page, FB account po natin na bago, yung Maria Adonai. And sa FB page po natin na Angel Whisper 11. Maraming salamat po sa nag-follow. And what else pa ba? So, ito po kasi is very quick reading lang po, no? So, kukuha lang po tayo ng konting mensahe using this card. Actually, siguro pwede natin gumamit ng nakaraan. So, past tayo. Ito kasi is card ko po ito ng talagang pang ano lang. Pang alam nyo yun, no? Mga past person, past experiences, ganyan, saan nagmula. Kumbaga dito ko kinukuha yung pinag-ugatan ng lahat. Bago pa tayo mag-proceed sa ibang decks o ibang cards. Okay? So, alamin po natin yan. Ano po ba ang dapat nyong malaman? Ano ba dapat nyong i-reveal this time? And bakit ba i-reveal pala? Sorry. Okay? So, let's see. Mahal na Diyos na masalangit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para pa makapagbigay ako ng mensahe sa aking tagapanood. Naway kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ilabot lagi sa kamahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman, lalong na po ang may mga karamdaman sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. So, aalamin po natin kung ano po ba ang meron po sa inyo. So, using this, and again, bago tayo mag-start, syempre mag-aano muna tayo ng oil. Black oil, which is, ito po is pangkalahatan again, panggamot at pangontra po sa mga kulang, barang, lason, usog, gayuma. No? But ito po is panglabas lang po, no? Panlabas. Like, ito po, no? Ito po ginagamit ko rin po ito para po sa mga tattoos, no? Sa mga religious tattoo po ninyo para po talagang magkaroon po sila ng alam niyo po yun, at least kahit pa paano po, no? Depende po kasi yan sa faith ninyo. Though yung iba po talaga, kami po, is bago po kami magpatato, is may, ano po to, may pamamaraan po muna ginagawa, no? Bago po ilapat, no? Kailangan po, cleanse, naka-cleanse din po yung gadgets, yung pantato, no? And yung skin, no? Kailangan pa rin pong poderan, mga ganun. No? So, kailangan po may ganun, may preparation. Lalo na po pagka mga talagang ginagamit po sa spiritual. Na mga protection, ganyan. Healing, no? So, yan po yung pambuhay namin. Pa-maintain ng lakas. And ito again is yung ating pangkalahatan din po. But ito po is iniinom. Okay? So, ito po yung magiging pang-cleanse nyo po talaga sa internal. Like, kung meron po kayo nararamdaman na bigat, na sakit, ganyan, sa loob, no, and talagang andito po yung dala po ng mga kulang, barang, ganyan. After nyo po magpagamot, no, ito po yung iinumin, na para po talagang totally cleanse. Okay, so let's see. Ano ba yung nakaraan? Ano bang meron sa inyo ngayon? Again, this is just a quick reading. Yun na naman siya. Ayoko niyan. Kasi ano siya bukol-bukol na naman. As in, ang baba niya is, yung bulto-bulto na naman. Pero pagka sinafal na naman, ang ganda naman. Diba? Ayaw na naman. Okay. So, ano po ba dapat malaman ng aking mga tagapanood ngayon? Saan ba sila dapat maging aware? About love tayo. Okay, there's a spy. Okay, so meron pong nag-i-espiya sa inyo, merong nanonood sa inyo, or meron pong umaaligid-aligid dyan, no, na mga
I don't know kung ito'y kapitbahay ninyo na mayroong inggit sa inyo, sa relasyon ninyo, or possible na like mga entities, possible, no? Kung meron po kayo. Kasi may defender po dito eh. No? May pangdepensa. Na for some of you, is nakaka-experience po ng pananakit physically. No? Andito po yung nararamdam po kayo ng mga pananakit sa katawan, mga ganyan, pananakit sa maybe masakit ang throat ninyo, mga ganyan, na tipong hindi naman kayo mahilig sa malamig na inumin, pero andito po yung dito na nagtaliin. Dito na yung, baga andito po yung alam niyo yun, dami yung mga body pains na nararamdaman, tuhod, paa, ganun, balikat, mga tipong ganyan. So, ito po is, meron po nag-i-espiya. So, yan po yung mga nagbibigay po ng mga palipad hangin, no? Mga ganyan. Like, meron kayong, wala namang reason na, halimbawa, magkaroon din po kayo ng sipon, magkaroon kayo ng sakit ng ulo dahil kompleto naman po tulog nyo. Unless, yung iba po kasi talagang pagka sobra-sobra sa tulog, minsan mo talaga sumasakit ang ulo. But, ibang side ka naman, iba naman yun sa'yo. So, nakikita niyo po yung aso, kumain ng natatabuto. Okay. So, ito is, mayroon po talagang pinaglalaban sa buhay. As in talagang ito po yung nagngingit-ngit, no? Nagngingit-ngit sa inggit, no? Sa relasyon po na meron kayo. To the point na talaga ang gusto nito is, magkahiwalay po kayo talaga. Lagi hiwalayan, wala bang sweet moments? Wala bang magandang ending? Yung mga ganun. Pero ito po kasi is, parang nagtatawag pa po ito ng kakampi. Nagtatawag pa po ito ng, kasama sa banatan spiritual sa'yo. No? Kung dati nag-iisa to, or dati dalawa to, hanggang sa naging tatlo, ngayon 4 na sila, hanggang naging 5 na sila. Kasi aktibay mo eh. Alam mo yun, hindi ka mabuwag, hindi ka niya masaktan. I mean, siguro nakakaramdam ka, kasi may torture dito eh. And alam mo to, na you are talagang really a victim here. But andito yung talagang kaya mo silang, galangan, dumidikit po yung apoy sa aking glass. Baka po jumutok. Lakas ng apoy eh. Lalayo ko lang ng konti. Ayun. So, yun. So, yun po. So, andito yung talaga nagagalain ito dahil hindi niya gusto kung ano yung nagiging outcome ng relasyon ninyo ng person mo. So, there's a lot of inggit na nagngingit-ngit. No? So, anything else? Sa agad. Kaya pala nagtawag. Kasi talaga nasaktan to ng bongga. Sige, i-ano pa natin to. So, ito is a very specific reading. Oh my goodness. Okay, so now, is parang ayaw nito na nagkakaroon kayo ng intimate moments ng person mo. Ayaw nito. Nasasaktan siya. Ganun, nasasaktan to ng bongga. No? And andito yung parang nawawala siya sa sarili every time na nalalaman nito na magkasama kayo. Hindi pa yung intimate ha. Like, siguro nagsasama na kayo sa isang bubong or siguro kayo ay mag-asawa na. And itong person na to, no, is nagkaroon kayo ng separation. I mean, nakahiwalay ka na dito. Maybe ito yung unang girlfriend mo and andito ngayon yung pinili mo tong kasama mo ngayon. Maybe ito yung pinakasalan mo, ito yung pinakasamahan mo. No? So, ito is talagang till now, hindi niya matanggap na meron ka ng iba. Na till now is deeply in love pa rin sa itong person na to. No? So, talagang andito yung sadness overload. Andito talaga yung super siya nasaktan sa nangyayari ngayon. Hindi niya matanggap na ikaw is may minamahal ng iba. Ganon. So, parang kahit siya, parang, alam mo yan, hindi na alam kung ano na ba ako sa pagdating ng panahon. Kasi wala ka na sa akin. Parang, ikaw ang buhay ko. Umiikot ang mundo ko sa'yo. But all of a sudden, ganito nga nangyari. Nagkaroon kayo ng separation. Naghiwalay kayo talaga as in. Kasi alam mo, totoo lang, etong person mo ngayon, is talagang pagka nagmahal, it's unconditional love.
Andito yung talagang pagkakalooban ka ng talagang oras, no, pag-aasikaso, ganun, na maybe nagkaroon ng ah, hindi magandang pangyayari sa nakaraan ng person mo at saka nitong dating niya, ng past person niya. No? Malamang ganun. And that's why, nandito yung ikaw ang pinili kasi mas naging komportable sa'yo at nalaman ng mas totoo ka. Yung mga ganun. So, andito yung still, bakit ganito ina-atake ka spiritually? It's because of andito yung still wants, parang baka sakali mabingwit ulit kita. Kulamin ko na lang to. Baka sakali mabingwit ko. Baka sakali makuha ko ulit. Pag napaghiwalay ko sila. Yung mga tipong gano'n. No? So, hindi to talaga mapapakita sa'yo. Hindi to nagpaparamdam sa'yo at all. Pero yung energies, ramdam na ramdam. Okay? And, yun is alarm. Ayun. Okay? So, now is, itong person na to, itong past person ng person mo, is talagang hindi po maka-move on, hindi maka-move forward. Even, no, na itong person, itong past person ng person mo is may pamilya na, may anak na, may asawa na, still talagang ang pagmamahal nito sa person mo is talagang sobra-sobra. Hindi naman to gagawa ng ng itim na mahika kung hindi po to nagmamahal sa inyo ng totoo. Yun nga lang mali yung pamamaraan niya. Mali. Okay? So now is dito talagang, ang lumalabas po ngayon, naghahabol po itong babae. As in, naghahabol sa tambol mayor na akala mo ba na anakan siya? Eh hindi naman. Tsaka ano na po ito Spirit says, ito po yung pamilya na. But nandito yung parang still holding on from the past as in talagang parang kumbaga sa cellphone nagbabackread. Ganun. Para malaman yung mga sweet messages, ganyan, mga kilig moments. Pero ayaw na nito So, Phoenix is in reverse, no? So, parang itong taong tis walang growth. As in, bumagsak lahat. As in, wala na po itong, parang wala na saysay ang buhay niya. Yes, kasi pagka ganitong gumagawa ka na ng mga black magic because of love, para lang mabawi mo ang tao, hindi po maganda. And to the point na may pamilya ka, at ito, parang gigibain mo yung pagmamahalan nitong dalawang to. Pero may pamilya na itong person mo, itong past person mo. Mali po yun. No? So, wala pong nangyayaring maganda sa buhay nito. As in, talagang miserable po buhay nito. Wala nang parang, kasi hindi siya makamove on. Kastak lang siya sa ganun. Na parang magkukonsentrate na lang siya sa pangungulam hanggang sa maghiwalay kayo. Hindi niya na alam na wala na makain ng anak niya, hindi niya na alam na hindi na pa siya nakakapagluto, hindi niya alam na hindi pa siya nakakapaglinis kasi busy siya na sirain ang buhay mo o sirain ang buhay ng person mo. Ganun. So, ano to parang naging nito parang nasa circle of friends mo to. Or maybe this is one of your friend, yung past person, na hindi niya matanggap na ikaw ang naging or nakatuluyan. Hindi niya matanggap. Parang haba storya natin ito At talagang, this is confirmation na talagang naghahabol siya sa person niya. Naghahabol siya ng bonggang-bongga. Anything else? Parang kukuha ka ng ibang card. Yes, and the snake is here. Talagang nakikipag-compete siya ng malala. As in, the snake is here. So talagang ito is lalaban at lalaban to. As in talagang hoping, no? Pero parang walang tigil to. Parang hindi titigil to. Yes. So andito yung talagang parang ang gagawin niya dito sa person mo ngayon. Dahil nagsasama na kayo So itong past person ng person mo na parang andito yung eagerness nga na makuha. So, gagawin niya dito, i-close niya yung heart ng person mo para hindi na siya ma-inlove sa'yo. Para more on anger, more on jealous, ganun. Hanggang sa mag-aaway kayo naman, may mga fights kayo, maya't maya, yung walang kakwenta-kwenta, mag-aaway kayo. Ganun. Then, i-open niya yung heart niya. Heart mo, heart ng person mo pala. Para pumasok ulit ito.
itong babae na to or lalaki na to. Basta itong third party na to. Okay? Anything else? Ano pa pinaplano nito? Ano pa mga plano nitong other person na to or third person? So, parang considering, malabo kasi narcissist to Narcissist talaga siya, confirmed. No, this is a narcissist. May, may pagkaketik ang utak. Na talaga naman, na before, no? Kasi twin flames is here. Maybe talagang twin flames sila nitong person, no? Maybe andito yung chemistry. Maybe talaga nagkasundo sila sa mga bagay-bagay na ikaw, wala. Parang salungat ka. Pero hindi naman din sa lahat ng bagay. Pero more on parang etong past person na to na umaatake sa inyo ngayon sa relasyon ninyo is hindi nito makita or alam yung contentment or parang hindi pa enough yung karelasyon niya ngayon or yung naging lalaki niya ngayon o babae niya. Basta kasama niya ngayon. Sa'yo lang, dito kasi sa person mo lang nakita. Dito lang siya naging komportable. Dito lang siya parang naging magkaibigan lang sila. Dito niya na natagpuan yung talagang pagmamahal. So, dito sa person niya ngayon, na pangasawa nitong past person ng person mo is medyo limited ang kilos niya. So, yung happiness is wala. Pero dito sa person mo ngayon, na ex niya, ng ex nitong past person na to, andito niya nakita lahat. Kaya parang ang dami niyang panghihinayang, ang dami niyang regrets. Talagang gusto niya makipagkita. This is a desperate woman na talagang gusto niya makipagkita, makipag-ayos. But he is using the black magic. So, ingat po kayo, no? Kasi darating ang time na parang siguro mag-cross ang landas nito. At ito is isiseduce. Dahil talagang naglalagablab ang pagmamahal nito dito. Parang wala siyang pakialam kahit masira ang pamilya niya. Even hindi pa ito kasal or kung kasal man, wala siyang pakialam kahit na ito may siguro marami ng anak o 3 anak, 2 anak, 1 anak. Hindi niya, wala siyang paki. Basta ang gusto niya mabawi sa'yo ang person niya. Dahil ito talaga ang mahal niya. So we have both lightning and self-indulgence. So there's a sudden change talaga na mangyayari, no? Na actually, so parang magkakaroon din dito ng movement, no? Or parang after the seduction, is andito yung kayo po mismo is malamang baka lumayo kayo or mag-relocate kayo, no? So there's a surprise na mangyayari or transformation sa inyo na ikagugulat ng lahat, no? Ito is maybe there's a healing, no? Possible na ganon. Kasi andito po yung you need to focus on yourself, no? Alamin mo yung self-worth mo and this is time to heal. Yes, this is a confirmation, no? Na kailangan nyo pong mag-time to heal sa mga shadow works na ganito. You need to, yung self-appreciation is kailangan din po natin paganahin dito. Na ikaw is alam niyo, huwag kayong magpatalo. Pag ganito po kasi yung mga gayo-gayuma, kailangan po talaga matatag tayo. Pagka alam niyo po, mahal niyo naman po ang tao, paglaban niyo po. Huwag po kayo magpadala. No? And kung halimbawa po kayo may mga pinupuntahan na po mga manggagamot, make sure po na pag sinabing bumalik po kayo ng ganitong araw, bumalik po kayo. Kasi kung halimbawa po kayo po, no, as a couple, is talaga po niritualan ninyo itong taong to na gumagawa sa inyo, ang tagal po ng proseso niyan. Hindi po sa isang pitik na gagawa yan. Gumagawa po ng mangko. Isang ganun. Pero alam niyo po yun, ang karma naman na bit-bit ninyo. Hanggang, alam niyo po yung possible na sa inyo mapasa or dun sa mangkukulang. Pero for sure hindi kasi may mga pandepensa po yan. So sa kayo po babalikan. And worst, baka po tumama sa mga anak ninyo or sa mga generation pa. No? So, ang maganda lang po dito is, dito po yung healing stage. Nandito na po. And, ito na yung time, no, for having fun, for celebration sa buhay ninyo. Okay? And, isa lang naman po ibig sabihin nito pagka ganito. So, God is with you. No, God is
God is the one who heals you. So, make sure lang po na kung kayo po yung mga magpapagamot sa mga ganitong klase na may makukulit, na talagang super possessive and obsessed sa person ninyo, na alam nyo po na kahit na kayo is pamilyado din, may mga anak na rin po kayo, and ganoon din po naman yung isa, yung past person. Pero ito po kasi, kung talaga pong ito ay bulag na bulag, as in talagang adik na adik sa pamamahal ng person mo, at talagang andito, sinabihan na pa kayo ng mga gamot na hindi pa kakawalan to, hindi titigil to. So kayo din, huwag kayong tumigil. No, aside po sa pagpapagamot, sundutan nyo po ng pagpe-pray. Sundutan nyo po ng talagang taimtim na dasal para po makawala kayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon, especially po sa ritual. Kailangan po kasi yan, kundi mabunot, kundi mabasag, no, o maputol, kailangan po ganun para po makawala po kayo. And magkaroon po kayo ng balik sa normal ang pamumuhay. And make sure after the healing, magaling na po kayo, huwag po kayo makakalimot na, alam niyo po yun, yung parang magpakakampante na hanggang doon na lang yun, hindi. So, possible po, no, kasi yung eagerness nitong taong to, may galit. No? And talagang, parang ayaw niya pumayag. Baka nga hindi po kayo magkaanak eh. Baka kaya hindi po rin kayo nagkakaanak. Kung for some of you is 4 years, 3 years na po nagsasama, at wala naman kayo diferensya pareho, consult na po kayo. Kasi kung halimbawa kayo nagpatingin na po kayo sa mga doktor o bigay ni ganyan, and normal naman po lahat, there's something wrong. So punta po kayo sa mga, tulad po namin ng mga healers, to check kung ano po yung meron sa inyo. Baka po may binara na po dyan sa matres ninyo, na para po matapon lahat ng similya ng asawa ninyo, kaya hindi po nakakabuo. No, may mga ganun po yan. May mga tinatapal po sila dyan para po hindi kayo magkaroon ng anak. Okay? So, sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpa-healing, magpagamot, or magpa-ritual, magpa-reading, no, is andyan na po sa description box ng aking contact details. So, chat lang po kayo. Maraming salamat po. Okay, so, healing na po tayo para po sa maramdaman nyo po, no? Kung kayo po yung makakaramdam dito ng goosebumps, kumikilabot po kayo, so meaning po talagang meron po kayong something na may binato po sa inyo or may ginawa po sa inyo para hindi po kayo magkaanak. Or meron pong ginagawa sa inyong spell word. Okay? So, kung may naramdaman po kayo mga goosebumps or kilabot, no? So, positive po na kayo po is tinaniman para po hindi po kayo magka-baby or meron po bang mga spell works na ginawa sa inyo. To confirm, chat lang po kayo para po magamot natin. Okay? So, maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. And love and light. Bye!